Bumanat na si Senator-elect Tito Soto kaugnay sa pagkakaantala ng liderato ni Senate President Chis Escudero sa proceedings ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ito ang kanyang matinding banat na talaga namang tagus-buto kina Senator Bato de la Rosa at Senate President Chis Escudero. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Pero kayo, Tito Sen, open naman po kayo na bumalik doon sa posisyon ng Senate President, considering na ang daming issue ngayon sa Senate, nandiyan pa yung impeachment kay VP Sara. Oo, hindi. Kaya nga siguro ako, lalo akong kinoconsider ko na pag ako'y nalok nila o ako'y tinulak nila, tatanggapin ko talaga sapagkat nakikita ko maraming dapat ituwid eh. Maraming dapat i-correct eh sa takbo ng Senado ng itong nakaraang taon eh. Medyo nasisira ang reputasyon ng Senado eh. Doon ako kinakabahan. You know, I've been there for 24 years. There is a special place in my heart for the Senate. Kaya naiinis ako at nalulungkot ako pagka naririnig ko na maraming reklamo ang iba't ibang mga tao. Ano po yung sinasabi ninyo, Tito Sen, na kailangang i-correct? Well, una sa lahat, itong issue ng impeachment, whether carry over o hindi ito, may rules ang impeachment rules, impeachment court, mayroong impeachment rules, mayroon ding rules ang Senate rules, Pero all this would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Senate President or ng Secretariat yung articles of impeachment. Ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor. Dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. So, from February 5, alas 7 pa sila, alas 4 ng hapon nila natanggap eh. Alas 7 ng gabi nag-adjourn sila eh. They had 3 hours. All you need to do is 15 seconds to refer it to any committee. So, kaya hanggang ngayon, medyo naguguluhan sila sa usapin. Kailan i-take up yan? June 2, June 3, hindi pa rin i-refer. It's still in the hands of the Senate President. Hindi tama yun eh. Yeah. Ang kailangan dun, once you receive the articles of impeachment from the other house, which is our counterpart, dapat yun, hindi mo lang i-report sa floor, dapat yun, i-refer mo sa Committee on Rules. So, that is the basic way of doing it. At yung Committee on Rules, during that time, from February 6 onwards, pwedeng talakayin kung ito ba, rekomendasyon nila, mag-impeachment court tayo or mag-constitute tayo because the members of the Committee on Rules are members of the Senate at usually majority sila. Hindi pwedeng unilateral na ang Senate President lang ang decision ng gagawin because the Senate President is not the Senate. He is merely the presiding officer. Ganun ang sinasabi ko. So that's point 1. Okay. Senator Soto, yun nga po ano namin yan na-monitor namin dito sa STL yan na talagang sabi niyo pa, grabe pa nga sabi niyo dahil talagang kayo'y nagulat na hindi ito na-refer agad sa Senate Rules Committee nung Pebrero pa. Dahil gulat na gulat kayo, pero dahil kayo galing na sa posisyon na yan, sa tingin nyo, saan nagkulang o sino ang nagkulang na hindi ito agad na nagawa ng ganun, nasa proseso naman yan? Ay, hindi yung Senate President. Dapat yung nirefer niya. Noong araw din na yun. O, ibig sabihin, nasa kamay na ng Senado. Sa ngayon, ang nangyayari nga, nag-resume sila ng June 2 hanggang ngayon hindi pa rin nire-refer Nasa kamay pa rin ng Senate President And as I said, the Senate President is just the presiding officer. He's not the Senate. Yes. Let the Senate decide. There should be a caucus. There should be a meeting of the Committee on Rules and discuss it. Are we going to constitute ourselves into a impeachment court? Diba? O nag-hearing ba tayo? Nakapag-hearing sila ng kung ano-ano Diba? During the break Yes. Ang implikasyon tuloy, sabi ng mga political analysts ang naging on trial tuloy ngayon, Senado. Sa part of public. Nasasaktan ako doon because kung ano-ano na naririnig nating pintas sa Senado pagkatapos pagkakaroon ng ganyan, ayoko masira reputasyon ng Senado. Sira na nga reputasyon dahil doon sa budget of 2025, di ba? Yun ang isang unang reklamo So,
Tito Sen, paano dapat mag-move forward considering na, naku, hindi na nga siya na-action na nung February eh. So, paano dapat mag-move forward? Dapat yan na pag-resume nila ng Lunes, i-refer na sa Committee on Rules yung articles of impeachment at right then and there, they decide on what to do with it. Dapat ganon. Well, although it's too late, tutusin yan. Sabi ko nga, February 5 eh. After February 5 kasi ang adjournment dapat nun they could have stayed for another 3 days. Because that's in the rules, that's in the Constitution. The Senate may continue 3 days, and the other House may continue also 3 days habang nag-adjourn na yung kabila, or adjourn earlier than 3 days. Nasa Constitution yun eh. So dapat yun, hindi nila pinatay ng alas 7 ng gabi ng February 5. Dapat yun, tinuloy nila hanggang February 8, or at the very least, at least 7 p.m. diniscuss nila. Yes. Di ba? Yes. Sinabi po ninyo, too late na po, no? So, sa puntong ito, kung too late na po, ano na po sa tingin nyo ang mangyayari niyan? Well, I just said too late, pero they could take action right now. Like for example, i-refer nila sa Committee on Rules. Then they constitute themselves as an impeachment court. They either take their oaths and ngayon, anong nangyayari? Pag ginawa nila yun, pwedeng mag-crossover ngayon sa 20th Congress. Okay. Pero pag hindi nila ginawa yan, papatayin nila sa 19th Congress yan. Hindi mag-crossover eh. Yeah, So, correct. Teka lang. Ano i-crossover hindi sila impeachment court. Paano i-crossover? So, hindi po yan paglabag sa konstitusyon? Exactly. Di ba unconstitutional? Ay nako, hindi ako magtataka kung may mag-question ito sa Supreme Court. Whatever they do this week, they will be questioned sa Supreme Court. Justiciable issue to eh. Kasi Tito Sen, sinasabi rin ni Senator Tolentino, di ba, parang functionally dismissed na raw itong impeachment dahil parang ano pa bang ma-achieve mo before mag-20th Congress? By the way, siya ang chairman ng rules. Siguro, naghihimutok siya dahil hindi na-repair sa kanya. Siya nga ang chairman. Siya majority leader eh. Correct. Ang majority leader is the chairman of the Committee on Rules. Pero eto nga, sir, hindi pa natin nasisimulan pero may nilabas na agad na resolution and sinabi naman ni Senator Bato na galing sa opisina nila yung resolution para hindi na matuloy-tuloy yung impeachment trial. Ano pong masasabi ninyo tungkol dito, sir? Nahapyawan ko lang yung pagbasa ro sa laman ng resolution, pero parang contradictory, conflicting yung mga whereases eh. Basahin nyo. Conflicting yung mga whereases eh. So, pwede nang yung resolution na yun, pwede nang iwan sa basurahan ng kasaysayan. Nabanggit ni Senator JV na bakit hindi na lang mag-term sharing kasi siya nga raw mismo nahihirapan daw gumawa ng desisyon kung sino daw yung susuportahan niya. So, kayo po ba, ano po ba ang pananaw ninyo sa term sharing when it comes dun sa Senate presidency? Are you open to this? Well, whether it's the Senate leadership itself or term sharing, I always leave it up to my colleagues. Ako po old-timer ako eh. I belong to the old school ng mga senador eh. So, ganun kami, kahit anong araw eh. We leave it to our colleagues kung sino sa gusto nila, kung ano gusto nilang patakaran na gawin, kung term sharing yan, or kung gusto nila yung ito or this particular candidate. Ganun na lang, kasi hindi ako yung tipong niikot na nagpapapirme. Mga kasama eh. Dahil yun eh, as I said, I'm from the old school, ganun kami nung araw eh. Sino ba yung umiikot, Sen? Biro lang. Sen, si Chicky Moral po ito. Wala pa po bang pagpupulong o pag-uusap ang NPC po kung ano po yung gagawin po dito? Well, 2 or 3 of the leaders namin ang mga kausap ko dito, and we're trying to talk to the other members muna. There's nothing concrete as of now. Total, July 28 pa yan kahit na sino sa amin na mag-claim na meron kaming 13 votes. That's as of today.
that's a snapshot of today. July 28 is the key. Di ba? Kung ano mangyayari sa July 28 when we resume, that's how it goes. Napanood ko itong interview kay Tito Soto. Medyo matino itong mga sagot ni Tito Soto. Talagang kahit hindi siya abogado, dahil veterano na rin, tagal na sa Senado. Kumbaga alam niya na rin na yung pasikot-sikot. Saka ilang impeachment trials din ang nasabayan niya na napasabay yata ito doon sa impeachment. Ewan ko kung napasabay ito doon kay ERAP. Pero kasabay ito sigurado doon sa impeachment kay Corona. Kaya alam niya na ang bunang impeachment. Ngayon, sa interview sa kanya, talagang tinira niya na ng todo. Hayagan at lantaran ng biniran ni Soto si Escudero. Wala nang paligoy-ligoy. Kasi tinanong siya nung nag-i-interview sa kanya dito po sa nangyayaring ito ngayon, nakaguluhan sa Senado tungkol sa impeachment. Sino po sa tingin nyo ang dapat na i-blame dito? Yung tanong. Kung medyo nagiging maingat ka pa, di hindi ka magpapangalan o hindi ka magbabanggit kung sino particular talaga. Ay hindi, dito sinabi. O sabi ni Tito Soto, sabi ni Soto, ay ang Senate President, siya ang dahilan. Siya ang may pananagutan sa lahat ng yan. Ha? Yun talaga, ganun talaga yung sagot ni Tito Soto. Kaya hindi ko dito tinitingnan natin to. Hindi naman dahil kalaban niya si Escudero sa pagiging Senate President. Mas hindi pa doon. Ang sinasabi rin kasi ni Soto, hindi naman sana yan magkakaroon ng ganyang kaguluhan na nangyayari na ngayon kung pagkatanggap ng Senado noong February 5, yung articles of impeachment, agad-agad, nung araw din na yon, kasi natanggap naman alas 5 ng hapon. So kaya pa naman hanggang hating gabi. So, ang pwedeng aksyon ng Senate President doon, i-refer sa Rules Committee. Ibig sabihin, pagtatanggap, automatic i-refer sa Rules Committee. Pag na-refer yun sa Rules Committee, kahit naka-recess na ang Senado, pwedeng mag-aksyon ang Rules Committee. Kasi bago nag-recess, naipasa na sa Rules Committee. Kasi hindi naman ibig sabihin na naka-recess, hindi magkakaroon ng mga hearing o kaya hindi magkakaroon ng mga action ang Senado. Tulad nun, sama naman yung sinabi ni Tito Soto, nung panahon nga ng recess, di ba, nakailang hearing ang mga komite ng Senado. May ilang komite ng Senado na nag-hearing pa rin nung panahon ng recess. Halimbawa, si Amy Marcos. Di ba si Amy Marcos nakatatlong hearings tungkol dun sa pag-aresto kay Duterte? Hindi naman bawal yun Hindi bawal yun. Kaya, tama yung sinasabi ni Soto na kaya nagkaganyan yan kasi ang ginawa ni Chis Escudero, pagdating ng impeachment, articles of impeachment sa Senado, hindi inaksyonan ni Chis Escudero kahit wala siyang ginawa. Basta lang. Basta ganun lang. Kaya kung mayroon mang kaguluhan ngayon, ang sabi ni Tito Soto, ang dapat na i-blame yan, Senate President. Kasi hindi ganun dapat. Dapat rin refer sa rules, sa Committee on Rules. Tapos yung Committee on Rules na ang magre-recommend kung magkukonvene na ba sila bilang impeachment court. Kumbaga at least nung mahabang panahon mula February 5 hanggang sana ngayon, mayroon man lang nangyari sa Senado. Ang problema wala As in walang nangyari sa loob ng mahabang panahon doon sa Senado. Ito yung portion na talagang tinanong sino ang dapat sisihin o sino ang nagkulang. Ito. Sabihin na naman yan, nangiintriga tayo. Hindi ganun talaga yung sagot ni Tito Soto. Decision ang gagawin. Because the Senate President is not the Senate. He Yes. is merely the presiding officer. Ganun ang sinasabi ko. So that's point one.
Okay. Senator Soto, yun nga po ano namin yan na-monitor namin dito sa STL yan na talagang sabi niyo pa, grabe pa nga ang sabi niyo dahil talagang kayo'y nagulat na hindi ito na-refer agad sa Senate Rules Committee nung Pebrero pa. No? Dahil gulat na gulat kayo, pero dahil kayo galing na sa posisyon na yan, sa tingin niyo, saan nagkulang o sino ang nagkulang na hindi ito agad nagawa na ganun, nasa proseso naman yan. Ay, hindi yung Senate President. Dapat yung nirefer niya. Noong araw din na yun. O, ibig sabihin nasa kamay na ng Senado. Sa ngayon, ang nangyayari nga, nag-resume sila ng June 2 hanggang ngayon hindi pa rin nire-refer Nasa kamay pa rin ng Senate President And as I said, the Senate President is just the presiding officer. He's not the Senate. Yes. Let the Senate decide. There should be a caucus. There should be a meeting of the Committee on Rules and discuss it. Are we going to constitute ourselves into a impeachment court? Diba? O nag-hearing ba tayo? Nakapag-hearing sila ng kung ano-ano Diba? During the break Yes. Yun yung sinasabi natin, 'di ba? Napakalinaw nung tinanong si Soto. So sino po sa tingin niyo ang nagkulang? 'Di ba? Ang sagot ni Soto, Senate President. Sino pa bang Senate President? Si Escudero. Kaya yung title natin, Soto, hayagan at lantaran ng binira si Escudero sa delay sa impeachment. Kaya tama yung paliwanag ni diyan Hindi naman to abogado. Hindi ito abogado si Soto. Ayun ang mga abogado ni si Chis Escudero. Ay siya pa naman nakakahiya sa aming mga abogado itong si Escudero. Sa garapal naman talaga ang ginawa ni Chis. Garapal. Unang-una, pagdating ng articles of impeachment noong February 5, wala talaga siyang ginawa hanggang ngayon. Wala siyang ginawa hanggang ngayon. Dapat nga, June to sana magsisimula na yung impeachment pero hindi pa rin. Minove niya pa rin ng June 11. Pero yung napakatagal nung February 5, napakatagal. Wala siyang ginawa. At tama yung sinabi ni Soto. Hindi totoo na wala kang magagawa sa panahon ng break. Nakailang hearing si Amy Marcos doon sa kanyang committee. Yung Senate Committee on Foreign Relations. Yun, hinayaan niya yun. Ni Chis Escudero, hinayaan si Amy Marcos na mag-hearing. Pinatawag sila Boying Rimulya, sila Torres, sila Lacanilaw, sila Marbills. Ano yun? Nakatatlong si night in contempt pa ni Chis Escudero, si Lacanilaw. Kaya ibig sabihin, hindi totoo na wala nang magagawa. May magagawa kung gusto. Kaya garapal talaga. Ngayon na makikita na garapal ang ginawa ni Chis Escudero. Kaya tama yung sinasabi ni Soto na kung mayroon mang dapat sisihin sa mga nangyayaring ito, si Chis Escudero yun. Sa totoo lang, kung inaksyonan nung Senado kung inaksyonan noong February 5, baka ngayong June tapos na ang impeachment. Baka ngayong June tapos na. Kasi kung inaksyonan nung February 5, tapos nirefer ka agad sa rules, tapos magkakaroon ng mga meeting, hearing ang Rules Committee, tapos kahit paano may magawa na yung impeachment sa panahon ng March, April, pagkatapos yung hindi matapos kasi busy na sa election, ipagpapatuloy ngayong June. So ngayong June sana, tapos na yan. Hindi na magiging issue yung crossover doon sa sunod na Senado ng 20th Congress. Sa sunod na Kongreso. Hindi sana yan magiging issue. Ngayon, nagiging issue pa yan. Kung magko-crossover ba sa 20th Congress o hindi. Ang haba-haba na nung 4 months. 100 days mahigit na mula nang matanggap ng Senado at ang may kasalanan niyan itong si Chis Escudero. Kaya tama yung sinabi. Kung mayroon mga sisisihin o may kasalanan, pagkukulang sa lahat ng mga nangyayaring itong kaguluhan sa impeachment na yan, ang Senate President yan, itong si Chis Escudero. Ang nakakahiya lang, lawyer pa man din. Lawyer pa man din. Kaya at ang isa pa dyan, ang masama pa dito kay Chis Escudero, sobrang yabang. Sobrang yabang, sobrang cute.
Noong pinupuna natin yan, noong hindi niya inaksyonan yung impeachment, noong pagkatanggap noong February 5. Ang yabang. Para sinasabi niya noon, huwag niyo kaming pakialaman. Kami ang Senado, kaming nakakaalam kung anong dapat namin gawin. O ngayon, binabatikos ka na ng mamamayang Pilipino, kaliwat kanan. Napipi ko na itong si Chis Escudero. Kasi grabe yung bakla sa kanya, talagang sirang-sira siya. So ngayon ang sinisisi niya naman yung kamera. Yung sinisisi niya yung kamera. Bakit niya sisisihin yung kamera? Yung kamera, ang trabaho nila mag-initiate ng impeachment. Pagdating sa kanila sa Senado, sila naman yung magta-trial. Ang trial dapat immediately, forthwith. Yun, napakalinaw nun. Bakit niya sisisihin yung kamera? Tama si Soto. Kung mayroon mang sisihin sa mga nangyayaring ito at sa lahat ng ito, si Escudero yun. Barado ka, Escudero. kahit hindi tayo tagahanga ni Soto, alam nyo naman tayo, pag tama naman, di ba sabi natin, susuportahan. Pag mali, pupunahin. Okay? Ano ba talaga ang totoong dahilan? Bakit pinipigilan? Pilit na pinipigilan, hinaharang ng mga pro-Duterte, lalo na ng mga pro-Duterte black na senador, ang impeachment ni Sara. Ayaw talaga nilang ituloy. Ayaw nilang matuloy. Ginagawa nila ang lahat ng paraan. Kahit garapalan ng mga paraan, kahit nakakatawa ng mga dahilan, talagang pilit silang gumagawa ng paraan na hindi ito matuloy. Bakit? Bakit gano'n na lang ang maniubra nila na talagang wag itong matuloy. Ang totoo, hindi sila takot sa conviction. Hindi sila takot sa conviction. Alam nila kasi, malakas sila. Hindi, naniniwala sila na hindi makukuha ang conviction. Alam nila, malakas ang loob ng mga pro-Duterte senators na may numero sila para i-acquit si Sara. May numero sila para i-acquit si Sara. Ano yan eh? Alam naman natin, kapag nag-crossover ito sa susunod na Senado, yung 20th Congress na Senado, pag nag-crossover ito, nandyan si Marcoleta, nandyan si Padilla, nandyan si Baton, nandyan si Bongo. Apat na yan. Si Camille Villar. Tapos si Amy Marcos. Anim na. Isasama mo pa si Mark Villar. 7. Nandyan pa sila, posibleng sumama pa sa kanila. Sila Mig Subiri. Nandyan pa si Mig Subiri. Si Jingo Estrada, pwedeng sumama pa yan. Kaya, kumbaga, malakas ang loob nila na maa-acquit ito. Maa-acquit. Kaya lang, ano ang problema? Ay, di ba sinabi ko na yan sa mga talakayan ko? Di ba? Anong sabi ko sa mga talakayan ko? Kahit pa ma-acquit si Sara Duterte, pa matatapos ang impeachment, damaged na siya. Damaged good. Damaged good na siya. Sira na siya dyan. Kasi kaya lang naman siya hindi ma-acquit, hindi dahil sa ebidensya. Ay kaya lang naman siya hindi makukonvict, o kaya lang naman siya ma-acquit, hindi dahil sa ebidensya. Wala namang titingnan na ebidensya yan. Sila Padilla, sila Marcoleta, sila Bongo, sila Bato, sila Amy. Walang titingnan na ebidensya yan. Sa kanila, kahit ma-overwhelming ang ebidensya, kahit kitang-kita na talaga na guilty si Sara, i-acquit pa rin nila yan. Kaya, ang dahilan yan, bakit ayaw nila na matuloy ang impeachment? Talagang lalabas ang garapal na katiwalian na nagawa ni Sara Duterte. Talagang kung nakita natin yan sa pagdinig ng Kamara, yung sa House Committee on Good Government and Public Accountability, dito talagang huhubaran si Sara dyan kasi garapalan talaga ang ginawa niya. At preparado na dyan ang House Prosecutors. Grabe na yung mga ebidensya na nakahanda. Kaya kahit pa sabihin na hindi ma-convict si Sara kasi nga dahil dito sa mga pro-Duterte na senators, mga aliado nila. Pero sa mata ng publiko, tandaan natin, ang maglilitis kay Sara ay hindi lang naman yung mga senador na yan. Ang maglilitis kay Sara, ang manunood, makikinig sa mga
ebidensya at saka mga testigo, hindi naman tong mga senador lang na to, ang mamamayang Pilipino. Ha? Isasalang yung impeachment na yan, naka-livestream yan, naka-cover dyan ng media. Oh, yung impeachment trial na yan. Huhubaran dyan si Sara Duterte. Kaya yung sinasabi ni Sara na, handa ako. Alam nyo, yung sinasabi ni Sara, gusto ko talaga magkaroon na ng trial. I want a bloodbath. Oh. Talaga daw, sabi ni Sara Duterte, ako gusto ko trial. Sus naman, maniwala naman sa kanya na gusto niya trial. Nagsasabi lang siya na gusto niya trial kasi alam niyang madidismiss. Inassure na siya ng mga senador na kakampi niya, nila Amy Marcos, nila Marcoleta, na madidismiss yan. Kaya, huwag kang mag-alala, Madam, huwag kang mag-alala, BP, madidismiss ito. Ano man ang mangyari, i-dismiss ito. O, di ba, ganon? Ganon yung iniisip nila. O di siyempre, para lumabas na bida si Sara, kunwari hindi siya natatakot, siyempre ang dialogue niya, ang narrative niya, kaya kung gusto ko sana talaga ituloy yan eh. Ituloy yan. Kaya lang, dinismiss ng Senado, wala na akong magagawa, irerespeto natin yan. Pero kung ako lang, parang ganun ang dialogue ni Sara dyan eh. Pero ang totoo, ayaw ni Sarang matuloy ang impeachment. Kasi hindi niya naman talaga kayang dipinsan yun. yung garapalang paglulustay ng pundo ng bayan na yun, maano mo yun? Malulusutan mo yun? Ay, mahirap yun. Mahirap yun. Yung mga gawa-gawa mong mga recipients o binigyan ng pondo, si Mary Grace Piatos, si Oishi, tapos pati yung apelyido ng mga senador, ginamit lahat sa mga recipients, Lapid, Hontiveros, Escudero, di ba? So, Estrada, so, garapalan talaga. Talagang garapal yung naging paglustay ng pundo ng bayan ni Sara Duterte. At kapag natuloy yung trial, nahuhubaran siya dyan. Yung bank accounts niya, ipapakita dyan yung yung lumaking pondo na laman yan. Kaya alam yan nila Amy Marcos, alam yan nila Marcoleta, alam yan nila Bongo, nila Bato, nila Padilla. Alam yan nila Amy nila Villar. So, kung sasamahan nila si Sara sa 2028, kung doon sila sasama sa pagkandidato nila sa presidente, dapat ngayon pa lang patayin yung impeachment. Kasi matutulad yan kay Binay. Matutulad yan kay Binay. Naalala nyo yun si Binay? Nung nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso, durog si Binay. Kaya nung tumakbo si Binay na presidente nung 2016, wala na. Wala na. Yung dating lakas ni Binay nung 2010, yung Noybi, nung nagkaroon ng pagdinig sa Kamara doon sa overpriced na Makati parking buildings, yung mga biglaang pagyaman ni Bina, yung mga properties niyang nabili sa Batangas, talagang hubaran si Binay. Kaya yung mga kasikatan ni Binay, kalkasan ni Binay na parang siya yung pinakapangunahing kandidato sa pagkapresidente sa 2016, wala lahat yun. Lumaban pa rin si Binay sa pagkapresidente, pero wala na. Wala na. So yan din ang mangyayari kay Sara. Si Sara pa naman ang kanilang kaligtasan. Si Sara Duterte ang kanilang kaligtasan sa 2028. Maraming nakasalang kay Sara. Si Digong, si Kibuloy, yung mga kaso nila Bongo, yung mga kaso ni Bato, yung mga kaso nila Manscarpio, lahat yan nakasalalay kay Sara Duterte. Kaya dapat para sa kanila, manalo si Sara sa 2028. Kasi hindi nila mapaalis si Marcos sa impeachment. Hindi nila mapatalsik si Marcos na mag-resign. Hindi sila makapag-people power. Hindi sila makapag-kudita. Paano ngayon mauupo si Sara bilang presidente para makabalik na sila? Election sa 28. Ang problema, kung durog si Sara dyan sa impeachment na yan, wala na yan. Yung mga nagmamalaki dyan na si Sara ang pangunahing pambato. Si Sara lang daw ang malakas. Ay, wala yan. Kaya ayaw nilang ituloy ang impeachment. Wag. Hindi dapat matuloy yan. Hindi natin kayang idepensa yan. Kaya pigilan. Gawin ang lahat ng paraan na mapigilan yung impeachment na yan. Kasi kapag natuloy yan, grabe ang magiging damage kay Sara Duterte. Yan, ganun yan. Yan ang talagang dahilan. Hindi naman sila natatakot sa conviction. Hindi sila natatakot na makonvict si Sara kasi may numero sila.
Pero, ang sigurado dyan, kahit na hindi nila makonvict si Sara, pero madudurog na siya. Ang mangyayari, sa mata ng mga senador na kakampi ni Sara, acquitted si Sara kahit overwhelming ang ebidensya. Pero sa mata ng publiko, sa mamayang manunood sa impeachment trial na yan, alam nila, wala na ito. Hindi talaga to karapat dapat maging vice president, dapat tanggalin na yan. At hindi rin yan dapat maging presidente, kaya hindi na, perpetual disqualification na yan na tumakbo. Ganun yun. Kaya ayaw yan nila Marcoleta, nila Amy. Kasi si Sara ang kanilang kanilang kaligtasan sa 2028. Sino ba naman ang ipambabato nila sa 2028? Si Bongo? Ay, hindi yan. Hindi na uubra ang mga malasakit center na yan ni Bongo. Yung mga ni Bongo, imahe ni Bongo na bisyo ay magserbisyo, umubra lang yan sa Senado. Pero sa one-on-one laban ng presidente, hindi. Hindi niya yan kakayanin. Kung ang kalaban niya lang naman Leni Robredo, o Risa Hontiveros, hindi yun. Lalo na kung susuportahan si Leni ng kampo ng Marcos at sila Tulfo magsasama-sama. Wala yan. Kaya si Sara Duterte lang ang malakas nilang panlaban sa 2028. Ang problema nga, kung dito sa impeachment ay ma-expose ang lahat ng kabahuan ni Sara, garapalan talaga, madadamage yan. Katulad yan mangyayari kay Binay. Kaya ayaw nila na ituloy ang impeachment. Yun ang talagang dahilan. Yun ang talagang dahilan dyan. Kasi, kung alam mo namang ma-acquit ka, kung alam naman nilang ma-acquit siya, ba't hindi sila lumaban? Ba't hindi nila ilaban? Sige na, hayaan na yan. Kaya lang kasi, i-acquit nila. Kahit grabe ang ebidensya, kitang-kita ang ebidensya, i-acquit pa rin nila. Pero, nakita na ng mamamayang Pilipino, grabe talaga palang ginawa ni Sara. Grabe talaga pala. Di ba? Yan yun. Yan. Ano sa tingin nyo? Di ba tama tayo? Ganun yan. Kaya hindi conviction ang kinakatakutan nila dyan. Kaya ayaw nilang ituloy ang impeachment. Hindi yun. Ang nila dyan, kahit trial lang yan, mahuhubaran sa publiko ang garapal na paglulustay ni Sara sa pundo ng bayan. Yan yun. Ayaw nilang mangyari yan. Kasi mahirap na nilang i-cure yan. Mahirap na nilang gamutin yan. Sirang-sira ang kanilang pambato sa 2028. Yan yun. At saka hindi rin sila nakakasigurado. Na ma-acquit si Sara. Kasi pag may mga senador dyan, nakakausapin din yan ng Malacanang pa . Yung gumalaw na ang Malacanang, marami dyan, babaliktad yan. Kaya hindi pa rin sila nakakasigurado. So why take the risk? Kaya ipipilit nila na wag talagang ituloy. Ang problema, akala nila madali lang yung pagpigil ng impeachment. Akala nila uubran na yung mga rason ni Tolentino. Ano yung rason ni Tolentino? Functionally dismissed. Akala nila okay na yung resolution ni Bato na de facto dismissal. Saan naman nila nakuha yung impacto na yan na dismissal? Saan naman? Walang ganyang termino sa amin ng mga abogado. Nagtuturo ako ng constitutional law. Walang ganyan na impacto dismissal. Kaya ngayon nila nare-realize, hindi pala madali na pigilan yung impeachment. Akala nila, di ba nagyayabang na si Marcoleta sa si Amy? Nagyayabang na. Sabi ni Marcoleta sa ni Amy, tanggapin nyo na lang. Tanggapin nyo na lang, patay na yung impeachment. Kasi akala nila, mailulusot talaga nila yan. Ipilitin nila yan. Pero, yan, politically, nasisira sila dyan ng todo. Gumagalaw na ang taong bayan. Hindi naman nila kaya yan na, ganyan. Pipilit nila yan. Galit na ang taong bayan Galit. Sa totoo. Which is Escudero nga, nare-realize niya grabe ang political backlash sa kanya. Kaya hindi mo na maano yung kilay niya. Hindi mo na maintindihan. Di ba? Kasi na-underestimate nila ang mamamayan. Kaya nga ang sabi ni Amy, wag na tayo tanggapin nyo na lang. Patay na yung impeachment na yan. Ano naman sabi ni Marcoleta?
Huwag nyo nang ituloy yan, mapapaya lang kayo. Ay, o sige, ngayon nyo sabihin, nagsisimula pa lang ang mamamayan, ha? Nagsisimula pa lang. Ha? Nagsisimula pa lang. Huwag nyong maliitin ang mamamayang Pilipino. Huwag nyong maliitin. Ha? Napakarami ng aral sa kasaysayan yan. Napakarami ng aral. Ha? Okay? O sige, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Ito po ang ating Pe at Kwentuhan. Mabuhay po tayo.